Vice Presidente kay Inday at maging sa kanyang asawang si Mans Carpio sa naging expose sa Congress kahapon ni Guban. So yun ang aabangan po natin. Talagang kaabang-abang mga kababayan kung maglalabas ng statement po si Inday, kasi siyempre na-implicate yung asawa niya mismo. At siyempre, yung statement galing sa dating Pangulong Digong, kasi ito yung war on drugs niya na lumalabas, fake po yung kanyang war on drugs. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Si Atty. Mans Carpio, mga kababayan, yung asawa po ni Vice President Inday Sara, pinaimbita na po sa Kongreso matapos madawit, mga kababayan, sa smuggling ng droga noong 2018, panahon ni dating Pangulong Digong. So kung paniniwalaan natin yung kwento, yung pinasabog na bombshell sa Congress ng witness, mga kababayan, na si dating Customs Officer Jimmy Guban, lumalabas na yung pamilya Duterte mismo, si Pulong, yung asawa ni Inday, tapos si Michael Yang, sila yung mga smugglers ng droga dito po sa ating bansa. So, kahindik-hindik, mga kababayan, na pagbubunyag yung ginawa po sa Congress ni Jimmy Guban. Yan po. Ex-Customs Intelligence Agent implicates Paulo Duterte, Mans Carpio, Michael Yang on Shabu controversy. So, lumalabas, mga kababayan, yung war on drugs ni Digong, fake po. Cover lang, mga kababayan, yon. Diba? Naalala ninyo, mga kababayan, yung mga revelasyon ni Trillanes? Sabi ni Trillanes, yung war on drugs po ni Digong, ang objective daw po, para masolo nila yung negosyo. So talagang nakakapanindig, balahibo, mga kababayan, yung naging kwento kahapon sa Quad Committee hearing sa Kongreso. So ito ngayon yung mga development, sabi rito sa balita ng Politico News. Sara Duterte's husband invited to house drug smuggling probe. Yan po siya. So ibig sabihin, kung paniniwalaan natin po, si Guban, ito yung negosyo ng mga Duterte. Sabi po ni Guban sa pagtatanong ni Congressman Benny Abante, ano ang negosyo nila? Ni Pulong, ni Mans Carpio, ni Michael Yang. Sabi po ni Guban, they're engaged in importation. Tapos yung mga container vans, mga kababayan, na may laman na mga imported products, imported goods, may nakapalaman na mga droga. Yun ang sinasabi po ni Yun ang sinabi po ni Guban. At ang may-ari mismo, sina Pulong, Mans Carpio, yung asawa ni Inday, saka po si Michael Yang. Yan po sabi rito. A former Customs Intelligence Officer. Balita ito galing sa Manila Times, mga kababayan. On Friday, linked the son and son-in-law of former President Rodrigo Duterte and his former economic advisor to the case involving the smuggling of an estimated 11 billion worth, matindi po, of shabu into the country in 2018. Testifying at the House hearing held at Villa Di Bacolor Convention Center, Jimmy Guban named Duterte's eldest son, si Pulong po, Davao City Congressman Paulo Duterte, Manasseh Carpio or Mans Carpio, na asawa ni Vice President Sara Duterte, and Michael Yang as the owner of the container with magnetic lifters where part of the shipment was found. Ayan po ang magnetic lifter kung saan nakuha yung mga shabu. Yan po, mga kababayan. So ito po si Mans Carpio, Atty. Mans Carpio, Meneses Carpio, na siyang asawa po ni Inday Sara. Nasabi, isa siya sa may-ari nung container with magnetic lifters na may laman ng shabu. Yan po.
Davao City Representative Paulo Duterte, Manasseh Carpio, the husband of Vice President Sara Duterte, and Michael Yang as the owners of the container with magnetic lifters where part of the shipment was found. Shipment po ng 11 billion worth ng shabu sa bansa noong 2018. So kaya siya pinapaimbita ng Congress para magpaliwanag. Wala pang reaksyon galing sa ating Vice Presidente kay Inday at maging sa kanyang asawang si Mans Carpio sa naging expose sa Congress kahapon ni Guban. So yun ang aabangan po natin. Talagang kaabang-abang mga kababayan kung maglalabas ng statement po si Inday, kasi siyempre na-implicate yung asawa niya mismo. At siyempre, yung statement galing sa dating Pangulong Digong, kasi ito yung war on drugs niya na lumalabas, fake po yung kanyang war on drugs. So sabi rito, aside from Carpio, Davao City Paulo Duterte, brother of Vice President, was also invited along with former Environment and Natural Resources Undersecretary Benny Antiporda and Presidential Task Force on Media Security Executive Director Paul Gutierrez. Si Pulong at saka po si Paul Gutierrez na appointee pa pala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nag-react na po. Ito yung naging reaksyon mga kababayan ni Pulong. Hindi daw niya kilala si Jimmy Guban at sigurado daw siya na hindi din siya kilala nito. Wala kaming anyang anumang transaksyon o ugnayan, kaya walang rason na siya ay pagbantaan kong babanggitin man niya. Walang rason na siya ay pagbantaan kung babanggitin man niya ang pangalan ko. Yung una ito na yung investigasyon sa Senado, yun ang naging kwento ni Guban. Klaro po na walang kredibilidad ang taong yan at walang basihan ang kanyang mga sinasabi noon pa man. Kaya di ko po alam kung bakit bigla po siyang naging star witness dito. So ang maganda, yung imbitasyon ng Congress ay pagbigyan dapat ni Pulong kasi sila mismo yung dinidiin dito. O ito naman po si Paul Gutierrez, incumbent siyang USEC kasi Presidential Task Force on Media Security siya. Inappoint pa ng ating Pangulong Bongbong. Ito daw yung nanakot. Madaling sabi, kaalyado ito ng pamilya Duterte. Sabi nga natin, napasok talaga ng ahas yung palasyo. Malamang ito yung source ng mga masasamang balita laban sa ating Pangulo at nagtitimbre kay Marlica. Member po ng media, official ng National Press Club. Yan po, na-appoint pa siya ng ating Pangulong Bongbong. Bongbong Marcos names journalist Paul Gutierrez as new Chief of Media Security Task Force. Tapos, pagkatapos involved dito po sa controversy ng shabu shipment, lumalabas kasabwat ng Duterte siblings. So, pag tiningnan mo, pag pinaniwalaan natin yung mga expose ni Jimmy Guban, pati yung mainstream media po, napasok na ng sindikato. Matindi po at umabot pati sa administrasyon ng ating Pangulo na infiltrate, na-appoint pa ng ating Pangulo. So I think after thorough investigation po, kung mapatunayan, kailangang sibakin ito ng ating Pangulo. Baka ito yung yung puting ahas. Inaahas yung first couple. Ito ang source ng mga masasamang balita na umaabot sa Amerika, na laging pinagpipistahan ng vlogger na nakabase doon sa Amerika. Diba? Baka siya yung mole, mga kababayan. So sabi rito, during Friday's hearing, Manila Congressman Bienvenido Abante moved to invite those who were mentioned by former Bureau of Customs Intelligence Officer Jimmy Guban in his testimony. Guban claimed that in 2017, a businessman introduced him to Davao City Councilor Nilo Ismol Abiliera Jr. Abiliera allegedly claimed that he is the business partner and trusted man of Duterte. Mans Carpio, the husband of Vice President Sara Duterte, and Michael Yang, the former advisor of former
President Rodrigo Duterte. During the investigation of the Senate Blue Ribbon Committee, Guban claimed that Gutierrez visited him in the detention center and was told not to drag the names of Congressman Pulong, Carpio, and Yang in the probe about the seized magnetic lifter containing hundreds of kilos of shabu. Pag sinabit mo niya yan, tudas ang buong pamilya mo. Yun daw yung sinabi ni Paul Gutierrez. Ayan po yung porsyon ng testimony. Intelligence officer ng Bureau of Customs before. Then I was also designated as the chief OIC of the CIS Port of Manila. Ako ngayon ay si PDL Jimmy Guban with prison number 8223 P5046. Masama po pala manghuli ng illegal na droga sa loob ng Bureau of Customs. Sumunod lang po ako sa utos ng pamunuan. Dahil noon po ay katatapos lang natanggalin ang pinuno ng Bureau of Customs. Pinalitan na galing sa PDEA. Na ang pangalan ay si Commissioner Isidro Lapiña. During that time, Your Honor, operatiba na po ako. Organic po akong operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service. That is 17 years. Marami pong inuutos sa akin, marami pong reports na nare-receive namin. That is still, nandoon ang mga tao ng First Family at pati sila ay nag-i-impluensya. First Family, During ang the ibig first sabihin niya. few months, Your Honor, malami na pong nawawalang containers. First Family, referring to President Digong, yung pamilya niya. Kaya First Family po. Siya mismo daw, yung First Family, yun mismo nag-impluensya. Yung asawa ni Inday, na si Atty. Mansa Carpio, tapos yung anak, si Pulong. Kasi sila yung may-ari ng shabu shipment mismo. Yun ang mabigat po na pasabog ni Guban. Sa Port of Manila, sa Taguluan, MICP, missing. Even in our intelligence report, we received already about 7 to 10 containers loaded with shabu. Isa ho itong magnetic lifter na isiswing nila na hinabol namin, inayos ko because I was din chef. May aksix na ho ako sa E2M. Nakuha po namin positibo, nag-joint press release ang BOC Commissioner at DG ng PDEA sa loob ng Bureau of Customs. It was a good accomplishment. Your Honors, pagdating ho sa Blue Ribbon Committee, nagbago. The night before the Senate Blue Ribbon Committee, may tumawag sa akin, hindi ko kilala, nag-ring ang cellphone. Another ring, may kasunod na text, nagpakilalang si Dis Mangawang. Dis Mangawang is our collector, deputy collector during that time sa Port of Manila. Nagpakilala siya kaya sinagot ko, pero hindi ko kami yan magkaibigan as an employee of the Bureau. Sinabi niya na tumatawag sa iyo si Paring Bini. Kausapin mo. Si Paring Bini. I am referring to Mr. Bini Antiporda. Yan ang minimin ni Jimmy Guban. Bini Antiporda, dating Environment Secretary. Nag-deny na rin po. Sabi niya, walang koneksyon. That's why, nagtataka ako bakit ganyan ginagawa sa akin. We all know na nakatulong nga siya at gusto niyang mag-save siya roon sa pagkakakulong niya. Gawan niya ng paraan na tama. Huwag na siyang mandamay ng taong walang kasalanan. Maganda siguro po. Yusek Antiporda, member din niyo ito ng media daw. Taga-media daw ito. Hindi ko masyado sila, hindi ako familiar masyado ng mga taong ito. Members ng, one of the members ng National Press Club. So, isa siyang journalist, tapos na-appoint as Environment Secretary. Ngayon, sabi dating Yusek ng DNR, ibig sabihin, wala na siya ngayon. So, kailangan magpaliwanag siya. So, kasama siya sa iniimbita ng Congress to shed light
On this controversy, mga kababayan, sa issue ng war on drugs na lumalabas, piki man lang po yung war on drugs ni Digong. Magagawa sa kargamento. Sinagot ko kagad siya. Madam, sorry. Trabaho, huli na yan. Accomplishment yan. So, anong tingin ninyo, mga kababayan? Tuloy natin yung testimony. May sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko, siguro ko may tutulong sa akin. Nagpakilalang, taga Blue Ribbon to. Buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po, staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok, diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong dinudoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. The worst, Your Honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo. Sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon palang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Benny, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatansya na ang intelligence report namin ay doon palang validated na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip. Nanalangin, at sinabi ko sa sarili ko, para safety ako. At alam kong kaibigan ko naman si Colonel Asierto, at malapit sa intelligence report namin, siya na lang ang dinisguise kong importer ng magnetic lifter loaded with shabu. Yan si Pulong, mga kababayan, sa report ng Philstar. Paulo Duterte refutes ties to shabu smuggling. With all these revelations, mga kababayan, I think yung ating mga mamamayang Pilipino maliliwanagan na sa pagpipili natin ng mga leaders in the future, in the midterm, lalo na po sa 2028 presidential elections. Kasi baka pagdating ng oras, totally naging narco state na po tayo. Lumalabas kasi po na mismong yung gobyerno na yung sindikato, yung previous administration, kung paniniwalaan natin yung testimony po ni Jimmy Goban, mismong mga taga-palasyo na, yung smuggler ng shabu, talagang nakakapanindig balahibo, mga kababayan. But anyway, sabi ko nga, mga initial investigation pa lang ito. In fact, that was the first ng Quad Committee na ginawa po doon sa Bacolor, Pampanga. Subaybayan po natin ang continuation ng mga hearings na to ng Congress. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our Baranyo 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po,
British tourist po sila. Ito mga taga Denmark. Ito international. Ito yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa paninigas ng mga kaso-kasoan, pati mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.